Dad, I already told you before. Ayaw ko pa mag-asawa. Bakit niyo ba pinagpipilitan sa akin yan? Inis na tanong ni Celine sa kanyang ama. Nakailang beses na kasing sinabihan si Celine ng kanyang ama na mag-asawa na. Pero, dahil wala pa naman sa isip niya ang bumuo ng pamilya, hindi niya maiwasang mainis sa kanyang daddy. And also, I don't have a boyfriend. Dagdag pa ni Celine habang sinusubo ang kanyang pagkain. Madali ka lang makakahanap ng mapapangasawa mo. You're beautiful and besides mayaman tayo. Malamang marami magkakandara pa na pakasalan ka. Sagot naman ng kanyang ama. Dad, ayaw ko pa nga magpakasal. At wag mo akong subukan na ipakasal sa taong hindi ko naman mahal at di ko kilala. Sambit ni Celine at diretsong tumingin sa kanyang ama. Why would I do that? Kunot noong tanong ng kanyang ama. Ang kasal ay sagrado, Celine. Kaya piliin mo ang taong mahal mo at mahal ka. Hindi ka pwedeng magpakasal sa taong hindi mo kilala at di mo mahal. Napahinga naman ng maluwag si Celine sa sinabi ng kanyang daddy. Mabuti na lang at pinahahalagahan ng kanyang ama ang kasal. Pero, hindi pa rin nawawala ang pagpipilit ito sa kanya na mag-asawa na. Noong una ayos lang sa kanya, pero habang tumatagal, tuwing uuwi siya sa kanilang mansyon, palaging ito ang bukang bibig ng kanyang ama. Minsan nga, naririndi na siya na sobrang dami ng sinasabi nito. Oo nga pala, kaya kita pinapunta dito sa mansyon dahil ikaw muna mag-aasikaso ng kumpanya natin. Mawawala ako ng ilang linggo. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa para asikasuhin ang negosyo natin doon. Sayang din yun. Sambit ng daddy ni Celine kaya napakunot ang noo ng babae. Dad, you know I can't handle our company. Wala akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Mabilis niyang sagot sa ama. Kaya nga ngayon pa lang pag-aralan mo na. Di naman ako magtatagal doon. Pero habang wala ako, ikaw muna bahala sa kumpanya. Fine. Para namang may iba akong choice. Sambit ni Celine at umirap. You will be starting tomorrow. No buts. Napahinga siya ng malalim. Ibinaba ang kubyertos dahil nawalan na siya ng gana kumain. Hindi rin naman siya makapagreklamo dahil wala nang ibang hahawak ng kumpanya nila. Wala siyang kapatid. Wala na rin ang kanyang ina. Matapos nila maghapunan, bumalik na rin siya sa kanyang kondo para doon matulog. Ayaw niya kasing magstay sa mansyon dahil lagi niyang naaalala ang kanyang ina na pumanaw noong nakaraang taon lang. Kinabukasan nagising si Celine na gutom na gutom. Nang tumingin siya sa kanyang orasan, tanghali na. Shit! Ani niya sa sarili. Tinignan niya ang kanyang cellphone at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang ilang tawag at text galing sa kanyang ama. Dahil gutom na si Celine, naisip niyang magpa-deliver na lang ng pagkain sa kanyang kondo. Agad siyang nag-order online para hindi na siya magluto. Habang hinihintay ang order niya, nag-asikaso na rin siya ng kanyang sarili. Sakto natapos si Celine sa kanyang pag-aayos, may nag-doorbell sa kanyang kondo. Patakbo siyang pumunta sa pinto at nakangiting sinalubong ang rider na may dala ng kanyang order. Thank you, kuya. You saved my life. Nakangiting sambit ni Celine sa rider at tinanggap ang paper bag. Para namang naistatwa ang rider na makita ang mukha ni Celine. Hey, kuya, are you okay? Kunot noong tanong ng babae. Opo ma'am. Sorry po. Nahihiyang sambit ng rider. Good, thanks ulit. Nakangiting sambit ni Celine. Matapos magpaalam sa rider, agad niyang kinain ang pagkain na pinadeliver niya. Dala niya pa ang isang burger at bottled water nang sumakay siya ng kotse dahil kanina pa naghihintay ang kanyang daddy sa kanilang opisina. Saktong naubos niya ang kanyang burger na kinakain, nakarating na siya ng kumpanya. Mabuti na lang walang traffic, kaya mabilis siyang nakarating. Nang maipark niya ang kotse, uminom muna siya ng tubig.
Inayos niya ang kanyang sarili bago lumabas at patakbong pumasok ng kanilang kumpanya. Miss Celine, kanina pa po kayo hinihintay ng daddy niyo. Sabi ng sekretarya ng kanyang ama at tumakbo na rin para sabayan si Celine papunta sa elevator. Galit pa siya? Tanong ni Celine dito. Opo, lumabas na nga lang po ako eh. Baka ako mapagbunto na ng galit. Nakangiwing saad pa ng sekretarya. Napahinga ng malalim si Celine nang bumukas na ang elevator. Dahan-dahan siyang naglalakad palabas habang tumutunog ang kanyang heels na suot sa sahig. Nang makarating sila sa pinto ng conference room, pinagbuksan siya ng sekretarya ng pinto. Sir, nandito na po si Miss Celine. Sambit ng sekretarya at naglakad naman ang dalaga na parang hindi kinakabahan. Bumungad kay Celine ang ilang board members at tauhan ng kanilang kumpanya. Maging ang ilang CEO, nakita niyang naroon din. She's here. Shall we start? Marami pa akong meetings na pupuntahan. Mataray na sambit ng isang babae. Tinaasan to ng kilay ni Celine, pero hindi naman yun nakita ng babae kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Saan ka ba nanggaling? Kanina ka pa namin hinihintay. Bulong ng kanyang ama nang makalapit siya. Late na po akong gumising eh. Sagot na lamang niya. Masama lang siyang tinignan ng kanyang ama bago ito tumayo. So this is my daughter. Siya muna ang hahawak sa kumpanya hanggat wala ako. Hindi pa man tapos magsalita ang daddy ni Celine, ay nagsalita na ang babaeng tinaasan ng kilay ni Celine kanina. Kaya niya ba? I think she's too young para hawakan ang kumpanya mo. Napakunot ang noo ni Celine. Dahil mukhang hindi talaga ito sang-ayon sa kanya. Sino ba siya para magreklamo? Kung ako ang hahawak ng kumpanya namin. Isa lang naman siya sa mga investors eh. Chikan. Tipid na sagot ng kanyang ama at mukhang naiinis na rin sa babae. Are you sure? Hindi ba kami bibiguin ng anak mo? Nakangisipang tanong nito. Dahil sa inis ni Celine, tumayo na rin siya para sagutin ang babae. Ma'am, I graduated college. Ang course ko, Business Administration. So basically, I know something about companies. Hindi rin naman papayag si Daddy na ipaubaya sa akin ng kumpanya na yon kung wala akong alam. Sambit niya. Nanatili pa rin siyang kalmado kahit gustong-gusto niya nang sabunutan ng babae dahil sa inis. We'll see that. Nakangising sabi nito. Nang matapos ang kanilang meeting, isa-isa nang nagtayuan ang mga tao sa loob at sunod-sunod na lumabas sa conference room. Narinig ni Celine na napahinga ng malalim ang kanyang ama, kaya bumaling siya dito. You can leave now. Enjoy and do what you want. Dahil hindi mo na yan magagawa simula bukas. Sambit nito. Napakunot naman ang noo ni Celine habang nakatingin sa kanyang ama. What? Why? Nagtataka niyang tanong. You'll be starting tomorrow. Dapat ngayon ka magsisimula, kagaya na sabi ko kahapon. Pero marami pa akong kailangang asikasuhin, kaya bukas na lang. Tumayo na agad ang kanyang ama at naglakad palabas ng conference room. Wala namang nagawa si Celine kundi ang sumunod dito. Nag-send ako ng pera mo sa account. Spend them. Napataas ang kilay ni Celine nang sabihin yun ng kanyang ama. Ngayon lang kasi ito ginawa ng kanyang daddy at di nga maintindihan kung bakit. Dahil ba siya na ang hahawak ng kumpanya? O gusto lamang nitong bumawi sa kanya? Saan naman ako pupunta? I don't have friends to hang out with. Find a boyfriend. Napatigil sa paglalakad si Celine sa sinabi ng kanyang ama. Gusto mo na ba talaga ako mag-asawa? Inis na tanong ng babae. Yes. Para kapag nawala ako, may titingin at mag-aalaga sa'yo. Daddy, kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan mag-asawa. Para lang mapasaya ka. Aniya.
sa kanyang ama. Dumiretso sa elevator ang kanyang ama kaya sumunod siya. Kapag di ka nakahanap, mapipilitan ako ipakasal ka sa lalaking hindi mo gusto. Pero Dad, ikaw na ang nagsabi na hindi basta-basta ang kasal. Kaya nga, pero ayaw mo naman maghanap. Napairap na lang sa kawalan si Celine. Huminto ang elevator, nahudyat na may sasakay paakyat. Tumabi ang kanyang ama para bigyan ng daan ang sasakay. Nang bumukas ang pinto ng elevator, bumungad sa kanila ang delivery rider na nag-deliver ng pagkain kanina kay Celine. Bumati ito sa kanya at pumasok na sa loob. Hindi naman ito pinansin ni Celine dahil naiinis pa rin siya sa kanyang ama na pinipilit siyang maghanap ng mapapangasawa. Nang mapatingin si Celine sa kanyang ama, nakangiti ito habang nakatingin sa rider. Pagkatapos, lumapit kay Celine ang kanyang tingin. You know each other? Hindi. Mabilis na sagot ni Celine at tumingin muli sa rider. Ako po yung nag-deliver ng pagkain niyo sa kondo kanina. Oh, is that so? Ani Celine nang maalala ang lalaki. Luis nga po pala. Pakilala ni Luis at nakangiting yumuko kay Celine at sa ama nito. Nang tumunog na ang elevator, lumabas na si Celine at ang kanyang ama. Hindi naman mawala sa kanyang daddy ang ngiti nito kaya nagtataka si Celine. What's with the smile? I think he likes you. What? Kanina ko lang siya nakilala eh. Ano naman? Mukha naman siya mabait at may tsura. Bagay kayo. Pang-aasar pa ng kanyang daddy. Nang makaupo ito sa sariling upuan. Papayag ka? Na yun lang ang mapapangasawa ko? Inis na tanong ni Celine sa kanyang ama at umirap. Oo naman. Basta ba yung mahal mo eh? Not my type, Dad. Gusto ko, ka-level natin, at kaya akong buhayin. Sagot ni Celine at huminga ng malalim. Nawala ang ngiti sa labi ng kanyang ama at tumingin ng diretso kay Celine. Hindi dahil delivery rider ang trabaho ng Luis na yun. Kailangan mo nang maliitin. Dapat ka pa nga magpasalamat sa kanya. May nakain ka kanina. Seryosong saad ng kanyang ama. Di salamat sa kanya. Sarkastik ang sagot ni Celine. Celine, hindi kita pinalaking ganyan. Maautoridad na sambit ng kanyang ama. Wag mo maliliitin ang ibang tao. Lalo na kung nagtatrabaho sila na matino. Hindi tama na husgahan mo sila dahil hindi mo sila kalibel. Tandaan mo, Celine, wala ka ngayon sa pwesto mo. Kundi kami dumaan ng mami mo sa paghihirap. Natahimik naman si Celine at di makatingin ng maayos sa kanyang ama dahil napagtanto niyang mali ang kanyang sinabi. Huwag kang masyadong mapagmataas. Dahil sa isang iglap lang pwedeng mawala lahat ng pinaghirapan natin. Be thankful for what you have. At huwag mong kalilimutang pahalagahan ang mga matinong naghahanap buhay kagaya ni Luis. Seryosong sambit ng kanyang ama. Hindi na nakapagsalita pa si Celine dahil tama naman ang binitiwang salita ng kanyang daddy. Nadala lang naman siya ng kanyang emosyon dahil inaasar siya nito kay Luis. Kinabukasan, maagang pumunta ng kumpanya si Celine para pag-aralan ang lahat ng kanyang dapat na gawin para mapatakbo ng maayos ang kumpanya. Hindi na rin naman siya nahirapan dahil ang ilan alam niya na. Pa-deliver tayo ng pagkain? Nakangising tanong ng kanyang daddy. Napatingin siya sa kanyang ama at itinaas ang kaliwang kilay. Ayaw mo ba? Akala ko gutom ka na rin eh. Fine. Sigurado namang hindi siya magde-deliver. Sagot ni Celine na ang tinutukoy ay si Luis. Dahil nagsisimula na naman ang kanyang ama na asarin siya dito. Tignan natin. Sagot na lang ng kanyang ama at nagsimula ng mamili ng kakainin. Ilang minuto ang nakalipas, may kumatok sa opisina ng kanyang ama. Nakangiti naman yung binuksan ni Celine dahil malakas ang kutob niya na hindi si Luis ang kanyang makikita. Pero unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Nang makita ang nakangiting mukha ni Luis, na may dalang 3 paper bag kung saan nakalagay ang kanilang pagkain.
Good morning, Ma'am Celine. There's your order po. Nakangiting sambit ni Luis sa kanya. That's not my order. Sambit ni Celine at umirap. Hindi niya kinuha ang paper bag na hawak ni Luis. Tumalikod lamang si Celine at inis na bumalik sa kanyang upuan. Oh, Luis! Akala pagdala sa lamesa. Nakangiting utos ng ama ng babae. Ganda na ayos mo ngayon ah. Kumain ka na ba? Dagdag pa ng ama ni Celine. Halatang ayaw paalisin si Luis dahil gusto pa nitong asarin ang kanyang anak. Wala pa nga po eh. Ang dami po kasing orders kanina. Tamang-tama. Marami ako in order. Sabayan mo na kaming kumain ni Celine. Gulat na napatingin si Celine sa kanyang ama dahil sa sinabi nito. Lumipat naman ang tingin ni Celine kay Luis na ngayon. Gulat din sa sinabi ng daddy ng babae. Hindi na po. Nahihiyang pagtanggi ni Luis. Tama. At saka dad, baka may trabaho pa siya, wag mo nang pilitin. Singit pa ni Celine. Ganun ba? Sige, next time na lang. Thank you. Nagpaalam na si Luis sa kanilang dalawa, habang si Celine naman masamang tingin sa kanyang ama na ngayon tumatawa na. Seriously, Daddy? Tinutulak mo ako dun sa lalaking yon? Why not? I feel like he's a good man for you. No! Period! Sagot ni Celine. Nagpatuloy ang pang-aasar ng kanyang daddy sa kanya. Inis na inis naman siya pero wala siyang magawa para pigilan ang kanyang ama. Lumipas ang 1 linggo, naging abala sa kumpanya si Celine. Dahil may ilan pa siyang dapat na malaman. Hindi pa rin naman umaalis ang kanyang ama hanggat hindi pa niya napapag-aralan na maayos ang dapat niyang matutunan. Good news, Celine. Tumataas ang sales natin sa mga nagdaang linggo. Ibig sabihin lang yan, pwede na kitang iwan pansamantala. Nakangiting sambit ng kanyang ama. Ba't kasi kailangan mo pang umalis? Dahil kapag di ko inasikaso yun, maaaring mawala ang negosyo natin doon. Hindi ko pwedeng pabayaan. Pinaghirapan namin yun ng mami mo. Sagot ng kanyang ama na mababakas ang pagkalungkot sa tono nito. Fine. Sa tingin ko naman po, naturo niyo na ang dapat niyo ituro sa akin. Tatawag na lang ako kapag nagka-problema. Nakangiting sambit ni Celine. Don't. Pag-aralan mong lumutas ng problema, Celine. Dahil kapag nawala ako, dapat alam mo na ang gagawin mo. Hindi pwedeng iasa mo sa akin ang lahat. Sagot ng kanyang ama. Napahinga ng malalim si Celine habang nakatingin sa kanyang daddy. Tama naman ito. Dahil hindi matututo si Celine kung palagi siya nakaasa sa kanyang ama. Tuluyan na umalis ang daddy ni Celine. Unang araw naging maayos naman ang trabaho niya. Walang naging problema maliban na lang sa pag-aasikaso ng kanyang sarili. Dahil palagi na siyang busy. Wala na siyang oras para magluto. Good morning, Ma'am Celine. Here's your order po. Nakangiting bungad ni Luis sa labas ng kondo ni Celine. Pwede ba ikaw na lang din mag-deliver ng lunch ko? Baka kasi mawala sa isip ko mag-order mamaya. Yung palagi ko na lang kinakain. Thank you agad ah. Nagmamadaling sambit niya habang inaayos ang pagsuot ng sapatos. Yes, ma'am. Makakaasa po kayo. Masayang sambit ni Luis at malapad nang umiti kay Celine. Thank you talaga. Ma'am. May bago po kasing bilin sa amin. Pwede ko po ba kayong kunan ng picture? Para po proof of delivery. Nahihiyang tanong ni Luis. Yeah. Sambit na Celine at inayos ang sarili. Ayos na ba itsura ko? Pasensya na ah. Nagmamadali ako eh. May meeting ako ngayon. Ayos na ayos, ma'am. Ganda niyo nga po eh. Nakangiting saad ni Luis matapos niyang kunan ng litrato si Celine. Matapos yon, mabilis na sila nagpaalam sa isa't isa. Nakangiti si Luis habang nakatingin sa picture ni Celine sa kanyang cellphone. Hindi naman totoong kailangan niya ng litrato dahil hindi naman din talaga siya totoong delivery rider. Nang makaalis si Luis sa kondo ni Celine, agad siyang pumunta sa fast food kung saan palaging umu-order ang babae.
pati na rin ang ama nito. May order siya mamaya. Babalik na lang ako kapag lunch na. Nakangiting sambit ni Luis sa manager ng fast food na kanyang kaibigan. Sana lang walang iba makaalam ng ginagawa mo. At makarating kay Miss Celine at sa kanyang ama ito. Sambit ng manager nang kunin niya ang susi ng motor na ginamit ni Luis na mag-deliver ito sa kondo ni Celine. Wala makakaalam hanggat wala nagsasabi. And I already told you, kailangan ko ito gawin para makapag-imbestiga ako na maayos. Good luck sana di ka mahuli. Sabi ulit ng manager at nagpaalam na kay Luis dahil may aasikasuhin pa ito. Lumabas naman si Luis sa fast food at mabilis sumakay sa kanyang kotse para umuwi sa kanyang bahay. Wala na naman siya nakitang pwede niyang gamitin laban sa daddy ni Celine. Napatingin si Luis sa kanyang bulletin board kung saan nakalagay ang litrato at ilang detalye tungkol kay Celine at sa ama nito. Sa ngayon, si Celine ang kanyang minamanmanan dahil ang ama nito ay wala at nasa ibang bansa. Kung ano man ang inaasikaso niya sa ibang bansa. Malamang, may kinalaman to sa kanyang negosyong iligal. Ani Luis sa kanyang sarili, habang nakatingin sa litrato ng ama ni Celine. Napatingin naman siya sa litrato ng babae. Sa malawak nitong ngiti at tinitigan niya yun na ilang segundo bago nagsalita. Ikaw na muna babantayan ko. Dahil alam kong may alam ka sa negosyo ng ama mo. Muli niyang pinasadahan ng tingin ng bulletin board kung saan maraming marks, lines, at litrato ang naroon na halos lahat tungkol kay Celine at sa ama nito. Miss Celine, may tawag po kayo galing sa daddy niyo. Sambit ng kanyang sekretarya. Ngumiti lamang siya bago kinuha ang telepono. Yes, Dad. Sagot niya sa kabilang linya. May magaganap na malaking party for our family reunion. Huwag kang mawawala doon. Isa ka sa mga inaasahan nilang pupunta. When? Kunot noong tanong ni Celine at napahinto sa kanyang ginagawa. On Saturday evening. I already forwarded the details in your email. Check it. Tinatamad ako dati pumunta eh. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Huwag na lang ako pumunta. Kung ano-ano namang sasabihin ng kamag-anak natin. Ayaw ko pa man ng mga tanong ng tanong. Nakakainis pa naman yung ganun. Di wag mo sagutin yung tanong nila. That's simple. Di bastos ang labas ko nun. Natatakot ka lang ata na itanong nila sa'yo kung may boyfriend ka na eh. Natatawang sambit ng kanyang ama. Napairap siya sa hangin dahil sa sinabi ng kanyang daddy. Fine, I'll go. Sagot na lamang niya dahil hindi matatapos ang usapan nang hindi siya naiinis sa kanyang ama. Pagsapit ng lunch, agad nag-asikaso si Luis para dalhin kay Celine ang order nito. Bayad na rin yun kaya i-deliver niya na lang. Close na ba kayo ni Ma'am Celine? Natatawang tanong ng manager sa kanya. Hindi pa, kinukuha ko pa yung loob niya. Pero malapit na. Good luck. Natatawang sambit ng manager at tinapik pa ang braso ni Luis bago ito pumasok sa loob ng restaurant. Mabilis namang kumilos si Luis para makarating agad siya sa kumpanya ni Celine. Pinaakyat na siya sa opisina nito, kagaya ng palaging utos ng dalaga. May tiwala naman kasi siya kay Luis. Halos ito na kasi ang nagde-deliver ng pagkain sa kanya araw-araw. Good noon, Ma'am Celine. Here's your order po. Nakangiting bati ni Luis nang pumasok siya sa opisina. Bahagyang lumingalinga siya at naghanap ng pwede niyang gamiting ebidensya pero wala siyang makita. Pakilapag na lang sa table, thank you. Sambit ni Celine na hindi man lang tinatapunan ng tingin si Luis. Sige po. Sagot ni Luis at naglakad papunta sa lamesa na nasa sofa ng opisina ni Celine. Ang gaganda po ng painting niyo dito, ma'am. Nakangiting sambit ng lalaki. Habang nakatingin sa mga paintings na nakadikit sa wall ng opisina ng babae. My dad bought those in the US. Mukhang mamahalin ho. Yeah, but I don't know the price.
Sagot ni Celine at muling bumalik sa kanyang ginagawang pagsusulat. Kung di niyo po mamasamain, pwede po ba magtanong? You're already asking. Ay, oo nga pala. Anyway, mahirap po ba maging mayaman? Diretsahang tanong ng lalaki. Napakunot naman ang noo ni Celine habang nakatingin kay Luis. Si Luis naman kinakabahan. Dahil baka mahalata ng dalaga na nag-iimbestiga siya. To answer your question, hindi. Hindi naman ako nahihirapan maging mayaman. Pero mahirap maging mayaman na may responsibilidad like this. Kung mayaman ka lang, masaya kasi marami kang pera. Pero paano kaya yaman kung di mo paghihirapan yung perang ginagastos mo? Tumango naman si Luis sa sinabi ng babae. Ito lang po ba yung negosyo niyo? No. Marami pa kami negosyo sa probinsya. May mga branches kami sa iba't ibang lugar. Kaya sobrang abala ko, lalo na ngayon wala si Daddy to guide me. Mukha nga po kayo stress eh. Natatawang sagot ni Luis kaya bahagya rin siyang napatawa. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na maitsurahan ang kanyang mukha ngayon. Pero kahit na magulo ang buhok niya, alam niya maganda pa rin siya. Okay lang po yan. Kahit stress kayo, ang importante maganda pa rin kayo. Agad siyang napaiwas ng tingin nang marinig ang sinabi ni Luis. Naramdaman kasi ni Celine ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Sandaling natahimik ang buong opisina at ingay mula sa labas ang kanilang naririnig. Napakunot ang noo ni Celine nang marinig niya ang ilang tilian na nanggagaling sa labas ng opisina. Nakabukas kasi ang kanyang pinto, kaya naririnig niya ang tili ng mga babae. Napakunot ang noo ni Celine nang mapagtanto niyang si Luis ang tinitilian ng mga ito. Napailing na lamang ang babae at bumalik sa ginagawa. Mauna na po ako, ma'am. Nahihiyang naglalakad palabas ng opisina si Luis at hindi na hinintay ang sasabihin ni Celine. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa. Hindi niya alam kung ba't niya yung sinabi sa babae. Hindi na nga niya nagawang pansinin ang mga nagtitili ang babae. Hindi maalis sa isip niya ang sinabi niya kay Celine. Naiinis si Luis sa kanyang sarili dahil wala siya makitang ebidensya na magtuturo sa mga illegal na negosyo ng mag-ama. Maagang gumising si Luis para hintayin ang order ni Celine. Pero nakapagtataka dahil hindi ito nag-order ng umagahan nito. Excited na excited pa naman si Luis na gumising para makita si Celine pero mukhang mabibigo siya ngayong Sabado dahil walang order ang babae. Kahapon ka pabalisa. Ano ba nangyari? Kunot noong tanong ng manager kay Luis. Tigilan mo muna ako, Ben. Naiinis niya ang sagot. Tinawanan siya nito at umupo sa upuang bakante dahil wala namang customer pa. Sus, may nangyari kahapon, no? Pagbalik mo, hindi ka na mapakali eh. Natatawang pang-aasar ni Ben sa kanya. Gusto mo? Isumbong kita sa may-ari ng fast food na to? At restaurant? At sabihin ko tanggalin ka bilang manager? Inis na sabi ni Luis habang nakatingin ng diretso kay Ben. Ito naman, hindi mabiro. Para ka namang di kaibigan eh. Ano ba kasing problema mo? Wala pa kasi ako makitang ebidensya eh. Baka naman kasi hindi sila masamang tao. Suspect sila sa illegal business na pinasusubaybayan sa akin ng head namin. Alam nga namang hindi ko gawin, di ba? Isang buwan na lang meron ako para gawin yun. Sagot muli ni Luis at ramdam ng kanyang kaibigan ang pagkainis niya. Isa rin sa kinaiinisan niya kung bakit hindi nag-order si Celine mula umaga hanggang tanghali. At dahil doon, mas lalo siyang nanginginig sa inis. Natahimik naman silang dalawa, nag-iisip kung paano mapapalapit kay Celine si Luis. Hindi pwedeng manatili lamang siyang ganito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Celine, may boyfriend ka na ba? Tanong ng tiyahin ni Celine na ngayon nakangiti sa kanya. Palihim na napairap ang dalaga dahil sa kanyang tanong na narinig. Seriously? Hanggang dito ba naman? Hindi natatapos yung tanong na yan?
Inis na sambit niya sa isipan. Yes, Tita Irene. I have a boyfriend. Actually, papunta nga siya dito eh. Sarcastic ang sagot ni Celine at pilit na ngumiti sa kanyang Tita Irene. Oh really? It's a good news. Nakangiting sagot ng kanyang tita. Napatanga naman si Celine sa sagot nito. Hindi man lang naramdaman ng kanyang Tita Irene na sarcastic lang ang kanyang sagot. Hindi akalain ni Celine na seryosohin ito ng kanyang tita. Hindi niya na nagawang bawiin yon dahil umalis sa harapan ang Tita Irene niya para ibalita sa iba ang tungkol sa sinabi niya. Natampal niya na lang ang kanyang noo dahil sa katangahang ginawa niya. Saan naman siya kukuha ng boyfriend na kanya ipapakilala sa mga tita at tito niya? Ni kaibigang lalaki wala siya. Umikot ang paningin ni Celine sa buong venue kung saan ginaganap ang party. Wala siyang makitang lalaki na babagay maging boyfriend niya. Sa sobrang inis niya, mabilis siyang naglakad palabas ng venue. Hindi pa siya pwedeng umuwi dahil paniguradong hahanapin siya sa loob. Wala din naman ang kanyang daddy para tulungan siya. Napahinga siya ng malalim nang makarating sa labas. Madilim at maraming ilaw ang paligid. Kahit nasa labas na siya, naririnig niya pa rin ang ingay na nanggagaling sa loob ng venue. Nagsisisi na tuloy si Celine kung bakit pa siya pumunta dito sa reunion nila. Pero kung di naman siya pupunta, baka kung ano isipin ng kanilang kamag-anak tungkol sa kanila ng kanyang ama. Galing kasi ang kanyang ama sa mayayamang pamilya. Kaya halos lahat na nandito sa kanilang reunion, mga successful na at di basta-bastang tao. Excuse me, padaan po muna. Bahagyang umayos ng tayo si Celine. Nang makita niya ang isang lalaki, nanlaki ang kanyang mga mata. Ma'am Celine? Luis, ikaw pala. Saan ka pupunta? Pormadong-pormado ka. May date ka ba? Natatawang sambit niya. Wala po. I-deliver ko lang po ito sa loob. Nahihiyang sagot ni Luis. Bakit kanya ng porma mo? Galing ho ako sa party kanina eh. Hindi na ako nakapagbihis. May emergency daw na i-deliver dito. Ganun ba? Biglang pumasok sa isip ni Celine na si Luis na lang ang kanyang ipakikilala na boyfriend sa kanyang buong kamag-anakan na nasa loob. Napangiti siya habang pinagmamasdan si Luis mula ulo hanggang paa. Bakit ho? Pangit ho ba yung suot ko? No. Mabilis niyang sagot. Pagkatapos mong mag-deliver, pwede bang bumaba ka ulit dito? May sasabihin na ako sa'yo. Sige ho, ma'am. Una na ho ako. Sambit ni Luis at mabilis tumakbo papasok ng venue. Napangiti si Celine sa kanyang naisip. Kailangan niya lang gawin ngayon, kumbinsihin si Luis na maging boyfriend niya. Siguradong pagkakaguluhan sila sa party. Ilang minuto ang nakalipas, muling bumalik si Luis kung saan sila huling nagkita ni Celine. Ma'am, ano po sasabihin niyo? I want you to be my boyfriend. Nanlaki ang mata ng lalaki sa sinabi niya. Hindi siya makapaniwala na ganito ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Celine. Kung ano-anong tumatakbo sa isipan ni Luis. Hey, I said, I want you to be my boyfriend. Ayaw mo ba? Huh? Bakit? Bakit ako? Kinakabahang tanong ni Luis. Ang kanyang puso sobrang bilis ng tibok habang nakatingin sa magagandang mata ni Celine. Anong bakit ikaw? You deserve to be loved. And I like you when I first saw you. Sagot naman ni Celine. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Luis sa sinabi ng babae. Hindi malaman ni Luis kung totoo ba ang sinasabi ng babae. Dahil ang totoo naman talaga, si Luis ang may planong akidin si Celine pero mukhang nabaliktad ang lahat. Dahil si Celine mismo ang gustong maging boyfriend siya. Ano, payag ka ba o hindi? Oo. Wala na sa sariling sagot ni Luis. Malawak na napangiti si Celine. At dahil sa tuwa, bigla niyang niyakap ang lalaki. Mabilis ding lumayo si Celine nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Sorry. Nahihiyang sambit niya. Paniguradong aasanin siya ng kanyang ama
Kapag nalaman nitong boyfriend niya na si Luis, ayos lang. Sagot ng binata. Hindi na siya ngayon mapakali. Parang ang bilis ng pangyayari. Hindi pa rin nagsisink in sa kanyang isip ang nangyayari. At doon tayo sa loob, family reunion namin ngayon. Nakangiting sambit ng babae at hinila papasok si Luis. Wala sa sariling nagpadala na lamang si Luis kay Celine. Agad naman siya napatingin sa ilang kamag-anak ng babae. Ganon din ang mga ito sa kanila. Ang ilan, kung ano-anong sinasabi tungkol kay Luis pero hindi naman yun pinansin ng binata. Para pa rin siya nasa ulap at di makapaniwala. This is my boyfriend. His name is Luis. Seryosong pakilala ni Celine sa lalaki. Napangiti naman ang mga tita at tito niya. Habang nakatingin sa binata, na malawak ang ngiti. You have a nice taste, iha. Ang gandang lalaki nitong si Luis. Natatawang papuri ng kanyang tita. Ngumiti naman si Celine sa kanila. Matapos bumati, ipinakilala niya rin sa iba't iba pa nilang kapamilya ang lalaki. What's your business, Luis? Seryosong tanong ng isa sa mga pinsan ni Celine. Napatingin si Luis kay Celine pero nginitian lang siya ng dalaga. Bahagyang nakaramdam ng kaba si Luis dahil sa tanong nito. Wala ho. Kinakabahang sagot ng lalaki. Delivery rider lang po ako. Delivery rider lang ho ako. Magalang na sagot ni Luis. Bahagyang nagulat ang mga nakarinig sa sagot nito. Napayoko naman si Luis at doon pumasok sa kanyang isipan ang ilang tanong at realidad na kanyang kinakaharap ngayon. Ano naman kung delivery rider siya? Marangal ang trabaho niya. Doon siya kumikita araw-araw pantusto sa kanyang sarili. Hindi kagaya niyo na pabigat sa pamilya. Napatingin si Luis. Kay Celine na nagsasalita. Ikaw, Ashley, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin tutulong kay tita at tito sa company niyo? Magwawaldas ka na lang ng pera? Ikaw din, Sarah. Nakita ko nga yung boyfriend mo. Hindi naman gwapo. May narinig ka ba sa akin? Ikaw naman, akala mo kung sino ka maganda. Hindi ka ba nahihiya na kahit saan na lang kayo naghahalikan ng nobyo mo? Wala kayong narinig sa akin kahit isang salita. Kaya don't judge my boyfriend dahil lang sa kanyang trabaho. Galit na saad ni Celine at hindi niya naiwasang ilabas ang kanyang emosyon na matagal niyang tinatago. Kaya ayaw niyang pumunta sa reunion na to eh. Alam niyang ganito ang mangyayari. Halos lahat ng nakarinig sa sinabi ni Celine, nagulat. Hindi naman akalain ni Luis na gagawin niya ng babae para sa kanya. Ang ipagtanggol siya sa harap ng pamilya nito. Tara na! Inis na sambit ni Celine at hinila ang kamay ni Luis para lumabas ng venue. Magkahawak sila ng kamay hanggang sa makarating sa parking lot. Hingal na hingal si Celine nang bitawan ng kamay ni Luis. Pilit niyang pinakakalma ang sarili. Nandoon pa rin ang inis na nararamdaman niya. Ang kakapal ng mga muka! Sigaw ni Celine. Di mo naman kailangan gawin yan. Bulong ni Luis. Anong hindi? Minamaliit ka nila. Hindi ako papayag na gawin nila yun sa'yo. Mga wala naman sila ambag sa lipunan eh. Napatawa si Luis sa sinabi ni Celine. Hinintay niya na lang na kumalma ito dahil sa nangyari. Ilang minuto sila nakatayo sa parking lot kung nasa ng kotse ni Celine. Gusto mo bang magpahinga muna? Humugot ng hininga si Celine. Ikaw, gusto mo bang kumain muna? Bahagya naman nagulat ang binata sa tanong ng dalaga. Hindi na. Wala ka na bang gagawin? Ang alam ko kasi busy ka eh. I have a lot of things to do. Pero gusto ko munang gawing pahinga ang gabing to. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan ka naman pupunta? Kunot to ang tanong ni Luis. Kahit saan.
Napatingin si Celine sa lalaki. Hindi alam ng binata ang plano niya, pero mukhang kailangan niya nga talagang panindigan ang pagiging girlfriend niya dito. Nang magkasundo na ang dalawa, sumakay sila ng kotse at agad nagmaneho si Celine. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Ako nga dapat ang humingi sa'yo ng pasensya eh. Dahil sa akin nagkagulo pa kayo. Sambit ni Luis at bahagyang yumuko. Napahinga na lang ng malalim si Celine dahil hindi niya pa rin alam kung bakit hindi man lang napansin ni Luis na nakaplano ang lahat. Una, niyaya niya ito maging boyfriend. Pangalawa, agad niya itong pinakilala sa pamilya. Nagtataka pa rin si Celine kung talaga bang walang alam si Luis o talagang gusto niya si Celine matagal na. Tinanggal na muna yun ang dalaga sa kanyang isipan nang makarating sila sa tabing dagat. Maraming tao ang nandun. Ang ilan, meron pang dalang picnic carpet. Karamihan din nandun, magkarelasyon, na naisipang mag-date. Maganda rin kasi ang ambience ng paligid. Bukod sa maraming ilaw, maganda rin ang tanawin. Ano ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Luis nang makababa sila ng kotse. First date, ayaw mo ba? Napataas ang kilay ni Luis nang tumingin siya kay Celine. Hindi tayo nandito para mag-date. Pero yun din naman yung labas nun eh. Gusto ko lang talagang pumunta dito para magpahinga at makalanghap ng sariwang hangin. Nakangiting sagot ng dalaga at naglakad na papunta sa unahan kung saan may nakita silang bakanting upuan. Dito ka ba laging pupunta? Oo, lalo na kapag stress. Dito kasi ako palaging dinadala ni mommy at daddy nung maliit pa ako. Kaya isa ito sa mga naging comfort place ko. Nakangiting sagot ng babae. Tumango na lamang si Luis at tumingin sa paligid. Nakaramdam ng kakaibang saya si Luis habang tinititigan si Celine. Wala na siyang pakialam kung ano yon. Ang mahalaga kay Luis ay ang pagkakataong yon dahil masaya siya na kasama niya si Celine. Kinabukasan tanghali nang nagising ang babae. Hindi niya namalaya ng oras kaya nagmadali siyang nag-asikaso. Saktong palabas na siya ng kondo, may nag-doorbell doon. Oh, Luis, anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni Celine, pagkabukas niya ng pinto. Nawala naman ang ngiti ni Luis na makita ang itsura ni Celine. Pinagmasdan niya ang dalaga, mula sa buhok nito hanggang sa suot itong damit. Lasing ka ba? Hindi naman tayo uminom kagabi ah. Kunot noong tanong ni Luis. Napakunot din ang noo si Celine sa sinabi ng lalaki. I'm sorry, but I'm in a hurry. Late na ako sa trabaho ko. Teka lang, ayusin mo muna kaya yung sarili mo. Para kang galing sa mental hospital. Hindi ka ba tumingin sa salamin? Sa tingin mo ba magagawa ko pa yon? Late na nga ako eh. Reklamo niya. Tumingin ka muna sa salamin. At saka, ano ba pakialam na oras sa'yo? Ikaw may-ari ng kumpanya. Ibig sabihin ikaw ang boss, hawak mo ang oras mo. Sandaling napaisip si Celine sa sinabi ni Luis. Wala na siyang nagawa nang itulak siya ni Luis papasok sa loob. Inis siyang naglakad papunta sa salamin at tinignan ang kanyang sarili. Nanlaki ang mata niya na mapagtanto na hindi pa nga pala siya nagsusuklay. Ang kanyang buhok sobrang gulo. Ayusin ko na tong pagkain ah. Hindi ka kasi umorder eh. Dinalhan na lang kita na almusal. Nakangiting sambit ni Luis habang inilalabas ang pagkain sa paper bag. Hindi naman siya nagawang pansinin ni Celine. Mabilis nung pumasok sa kanyang kwarto at inayos ang sarili. Hindi pa rin makapaniwala si Luis na nagagawa niya na ito ngayon kay Celine. Hindi na alam ni Luis kung trabaho pa ba ang kanyang ginagawa o iba na. Pero wala na siyang pakialam doon. Basta masaya siya, yun ang importante. Celine, ano to nababalitaan kong boyfriend mo na si Luis? Sigaw ng kanyang daddy sa kabilang linya. Bahagyang nailayo ni Celine ang cellphone sa tenga sa bahagyang pagsigaw ng kanyang ama. What?
Akala ko pa naman magiging masaya ka na kapag nagka-boyfriend ako. Sagot ni Celine at inirapan ng kanyang ama sa FaceTime. Inopen niya ang camera at doon, nagpakita siya sa kanyang ama. Yes, I am happy. Finally, nagka-boyfriend ka na rin. Bakit siya? Oh, di ba gusto mo naman siya? Tsaka ano masama, Daddy? Mabait naman si Luis. Then, hindi mo pa nga ata siya kilala ng lubos eh. Ikaw tong atat na magkaroon ako ng boyfriend tapos ngayon, na meron na akong boyfriend. Ganyan na reaksyon mo. Ano ba talagang gusto mo, Dad? May halong inis na tanong ni Celine. Ang gusto ko, yung diretso ka sa lagad. Hindi magtatagal ipapasa ko na sa'yo ang kumpanya. At sa mapapangasawa mo. Kaya minamadali kita mag-asawa. What? Yan ang dahilan mo kaya gusto mo ako mag-asawa? Ayaw mo na bang hawakan yung kumpanya, Dad? Seryoso niyang tanong. Hindi sa ganon. Sa akin lang, matanda na ako, Celine. Kailangan ko na ng katuwang para sa negosyo natin. Kaya pakasalan mo na si Luis. Dati naman, hindi biro ang pagpapakasal, ha? I know. May panahon ka pa para pag-isipan yan. Wala sa plano ni Celine ang pagpapakasal. Akala niya matatapos na ang kanyang problema. Dahil may boyfriend na siya. Pero mas malala pa pala. Dahil malaking responsibilidad ang nag-aabang para sa mapapangasawa niya. Matapos nila mag-usap ng kanyang ama, nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Pagsapit ng lunch, inaasahan niyang si Luis ang pupunta na opisina para magdala ng pagkain. Ganoon na naging routine nila. Minsan lumalabas silang pareho at nai-enjoy nila yon. Hindi na mamalayan ni Celine na tuluyan na siyang nahuhulog ng paunti-unti dito. Isang gabi, bigla na lamang tumawag si Celine kay Luis na lasing. Kaya dali-dali din namang pumunta si Luis kung nasan si Celine para sunduin to. Galing kasi ang babae sa isang birthday party ng isang kaibigan at hindi niya maiwasang malasing sa ininom. Kaagad din namang dinala ni Luis si Celine sa kondo nito. At kung ano-anong sinasabi nito, pero hindi yun pinapansin ni Luis dahil nahihirapan siya sa babae. Huwag kang malikot. Hindi kita makarga na maayos. Tinatawanan lang naman ni Celine ang lalaki at tinatakpan ng bibig nito gamit ang hintuturo. Nang makarating sila sa pinto ng kondo ni Celine, kaagad din itong binuksan ni Luis. Nang makapasok sila, ibinaba niya si Celine sa sofa at agad sinaraduhan ng pinto. Nang natapos niya ang pag-aayos sa babae, saka siya tumayo sa harapan nito at napapailing na lang habang pinagmamasdan si Celine. I want to sleep. Lasing na sambit ng babae. Hinawakan ni Luis ang kamay nito. Mabilis na tumibok ang puso ni Luis at iniwas niya ang tingin sa babae. Ngunit hindi niya inasahan na hinila siya ni Celine at hinalikan sa labi. Sa labis na kaba ng lalaki, hindi siya agad nakakilos. Hinayaan niya lang ang magkadampi nilang labi. Ilang segundo ang nakalipas na malaya na lamang ni Luis na unti-unting gumagalaw ang labi ng babae. Dahil sa kalasingan ni Celine, wala na itong idea sa ginagawa nito. At si Luis hindi na rin nakapagpigil. Pareho na silang nadala ng emosyon at ng nararamdaman. Nadala siya sa init ng katawan hanggang sa may mangyari na nga sa kanila ni Celine ng tuluyan. Kinaumagahan nang magising si Luis, agad na bumungad sa kanya si Celine na mahimbing pa rin ang tulog. Nang mapagtanto ni Luis ang nangyari, agad siyang napabangon at agad hinanap ang kanyang damit. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakapagbihis, nagising na si Celine. Where do you think you're going? Nakataas ang kilay na tanong ng babae. Napahinto naman sa pagbibihis si Luis at kabadong tumingin kay Celine. Magluluto ng breakfast mo.
Akala ni Luis magagalit ng babae dahil may nangyari sa kanila. Pero hindi naman to nagalit. Normal pa rin silang dalawang nag-uusap. Alam ni Luis ang totoo, na may nararamdaman na talaga si Celine para sa kanya. Ngunit kay Luis, hindi niya pa rin maamin sa kanyang sarili. Nung una kasi iba ang pakay niya dito. Ngunit ngayon tuluyan na nga siyang nahuhulog kay Celine. Months have passed. Maraming nangyari sa dalawa. Naging abala si Celine sa kumpanya. Si Luis naman pilit na nag-iimbestiga. Pero wala siyang makuha. Kaya naisip niyang mag-report na lang sa kanilang headquarters na mali ang akusasyon sa pamilya ni Celine. Naging abala si Luis ng araw na yon dahil balak niya ng bitawan ng kaso. Dahil hindi naman totoo yon. Pero si Celine, nag-aalala na kay Luis dahil hindi ito sumasagot sa tawag niya. Kaya naisipan niya itong puntahan sa bahay. Pero kahit ilang beses na siyang tumawag doon, walang sumasagot. Naisip ni Celine na nasa loob na lang ng bahay ni Luis hintayin ang binata. Sakto rin dahil bukas ang pintuan kaya pumasok siya sa loob. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Napangiti siya dahil kahit na walang kasama si Luis sa bahay na ito, malinis naman doon. Pero napahinto siya sa pagmamasid nang makuha ng kanyang atensyon na isang kwartong bahagyang nakabukas. Dahil sa kanyang kuryosidad, naglakad siya palapit doon. Binuksan niya ng tuluyan ang kwarto at doon napatakip siya ng bibig nang makita kung anong laman niyon. Malaking bulletin board na puno ng larawan niya at ng iba't ibang tao. Mga stolen pictures. Ang computer na nakabukas at hindi maintindihan ni Celine kung ano ang mga yon. Iba't ibang gamit na hindi rin malaman ni Celine kung para saan. Gulong-gulo na ang isip ni Celine habang nakatingin sa kanyang mga larawan na kuha sa kahit saan-saan. Para siyang isang target maging ang kanyang ama. Kahit na nakakaramdam na ng takot si Celine, naglakad siya papalapit sa bulletin board at tinignan na nakasulat doon. Drug user. Illegal businesses. Mafia boss. Ilan lang yan sa mga nakasulat sa bulletin board. At lahat ng yun nakalagay sa litrato ni Celine at ng kanyang ama. Ano to? Kinakabahan niyang tanong sa sarili. Hindi rin nagtagal dumating na si Luis. Gulat ang naging ekspresyon ng lalaki nang makita ang loob ng kwarto. Pati na rin si Celine na umiiyak doon. What's the meaning of this? Galit na tanong ng babae. Let me explain please. Mabilis na sambit ni Luis. At naglakad palapit kay Celine. Who are you? Ano to? Ba't may ganito ka? Babe, listen to me, okay? I'll explain everything to you. Yes, talaga magpapaliwanag ka. Dahil hindi ko maintindihan kung ba't may nakalagay doong illegal businesses at worst, drug users. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa amin ng daddy ko? I'm sorry. Para maliwanagan ka, I'm a secret agent. What? You're a secret agent? How? How did that happen? Sabi mo delivery rider ka. Paano? Naguguluhang tanong ni Celine. Babe, please listen to me first, okay? Pagpapakalma ni Luis kay Celine. Habang si Celine naman, hindi na maintindihan ang sasabihin at gagawin. Dahil ang kanyang isip napako sa mga binibintang sa kanila ng kanyang ama. We're not like this, Luis. Hindi masamang tao ang daddy ko. How could you do this to us? I can't understand. All this time, baka sinungalingan lahat ng pinapakita mo sa akin? No, Celine, please. What? Kung hindi, ba't kailangan mo magpanggap na delivery rider? Ba't kailangan mo pumasok sa buhay ko at paglaruan lang ako? Celine, pakinggan mo muna ako. Do you think I can? At ano na naman kung sinungalingan niya lalabas sa bibig mo? Malinaw na malinaw sa akin na nagsinungaling ka. Kinuha mo lang yung tiwala namin para ano? Ha? Imbestigahan kami ng daddy ko? Sigaw ni Celine. Hindi na rin napigilan ni Luis. Ang kanyang sarili, bumagsak ang kanyang balikat.
Wala siyang lakas para magsalita dahil nasasaktan siya, dahil nasaktan niya si Celine. Walang ginawa ang dalaga kundi ipakita kay Luis ang totoo. Lahat ng totoo. Pero si Luis hindi niya magawang sabihin ang totoo niyang intensyon kung bakit nga ba palaging sumusulpot siya sa buhay ni Celine. I'm really disappointed to you, Luis. You've ruined my trust. Umiiyak na sabi ng babae at mabilis siyang nilampasan palabas ng bahay. Sinubukan pa niyang habulin ng babae pero sumakay na ito ng kotse at nagmaneho paalis. Hindi man lang nakapagpaliwanag si Luis. Tapos na ang kaso. Wala na siyang dapat ipag-alala. Dahil magsasabi na siya ng totoo kay Celine. Ayaw niya nang patagalin pa pero ganito ang nangyari. Ilang linggo ang nakalipas, naging apektado si Celine sa mga nangyari sa kanila ng lalaki. Madalas na siyang nahihilo at di kumakain. Palagi naman siyang pinupuntahan ni Luis pero hindi niya ito pinapansin o kinakausap. Minsan, hindi niya ito pinapapasok sa kanilang kumpanya. Pero hindi tumigil si Luis kahit na anong gawing pag-iwas ni Celine sa kanya. Kuya, papasukin niyo na ho ako. Kailangan ko lang kausapin si Celine. Pagmamakaawan niya sa gwardya. Sorry po sir, ang bilin ho ni Ma'am Celine, di kayo papasukin dito eh. Tsaka wala naman po dyan ngayon si Ma'am Celine, di po siya pumasok. Bakit daw hindi siya pumasok? Hindi ko rin ho alam eh. Kaagad namang umalis doon si Luis at pumunta sa kondo ni Celine pero wala din doon ang babae. Pilit niya itong tinatawagan pero hindi niya makontak si Celine. Hindi na alam ni Luis kung saan siya hahanapin. Mukhang ayaw talagang kausapin siya nito. Habang si Celine naghihintay ng resulta ng kanyang check-up. Madalas ang pagsakit ng kanyang ulo at pagkawalang gana kumain. Miss Celine, nasan po ang asawa niyo? Oh, wala ho akong asawa, Dok. But, napatingin ang doktor sa papel na kanyang hawak bago tumingin kay Celine. Bakit ho? Kinakabahang tanong ni Celine sa doktor at mukhang alam niya na ang resulta. Tumibok na mabilis ang kanyang puso sa sobrang kaba. Hindi maaari. You're 2 weeks pregnant, Miss Celine. Sambit ng doktor na ikinabagsak ng balikat niya. Parang nag-echo sa kanyang tenga ang boses nito. Hindi po ba kayo nagkakamali? Baka mali lang yan, Dok. Nagkakanda utal-utal na saad ni Celine. Naalala ni Celine ang mga nangyayari sa kanila ni Luis. At wala silang ginagamit ng contraceptive kaya malamang may mabubuo. Hindi niya na alam ang gagawin niya nang malaman niyang buntis siya. Natatakot siya na sabihin sa kanyang ama, kaya hindi rin siya muna umuwi sa kanyang kondo. Mas pinili niyang dumiretso sa mansyon. Dahil wala naman doon ang kanyang ama. Pero nang pumasok siya sa mansyon, halos maiyak siya nang makita niya ang ama na malaki ang ngiti sa labi. Habang nakatingin sa kanya, "Oh, you miss me a lot." Natatawang sambit nito at lumapit kay Celine na umiiyak. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak sa pag-aakalang sobrang miss na miss siya ni Celine. "Daddy," umiiyak na sambit nito. "Did I surprise you? Marami akong pasalubong." "I'm sorry." Nagtataka siyang tumingin kay Celine. "May problema ba sa kumpanya?" "Hayaan mo na yun, maayos din natin yun, ako nang bahala." Nakangiting sambit ng kanyang ama. Daddy, I'm pregnant. I'm pregnant po." Sambit ni Celine kaya napatigil ang kanyang ama. Hindi ito humiwalay sa pagkakayakap sa kanya, kaya mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Sa pag-aakalang magagalit ang kanyang ama. "I'm sorry. I'm sorry, Dad." "Shh! Hindi mo kailangan mag-sorry. It's a blessing, Celine." "No, Daddy, I can't. Hindi ko pa kaya." "Anong hindi mo kaya? Nandito ako, tsaka si Luis. That means matutuloy ang kasalan." "Dad, wala na kami ni Luis. He didn't know na nabuntis ako." "What? Kailan pa? Ba't di niya alam?" Iling lang ang naging sagot ni Celine.
bago siya muling umiyak ng malakas. Stop crying, Celine. Masama sa bata kapag stress ka. Hindi ako galit na buntis ka. Ayos lang sa akin. Pero kailangan kong maintindihan kung ba't kayo naghiwalay ni Luis at bakit hindi mo sinabi sa kanya na buntis ka. Nang kumalma si Celine, pinaliwanag niya lahat sa kanyang ama nangyari. Nakaramdam ng galit ang kanyang ama pero hindi para kay Luis. Dahil alam niyang ginagawa lamang ng binata ang trabaho nito. Pero galit siya sa ginawa nitong pagsisinungaling. Hindi na pinapasok ng kanyang ama si Celine sa kumpanya. Pinagpahinga niya na lang ito sa kanilang mansyon. Pero gumagawa ito ng paraan para makausap si Luis. Kamusta po si Celine? Nag-aalalang tanong ni Luis sa daddy ni Celine. She's alright. Sagot naman ito. Napahinga ng maluwag si Luis sa kanya narinig. By the way, I came here because I want to clarify something. Tungkol po ba ito sa investigasyon? Pasensya na ho. Isang buwan ko na pong binitawan ang kaso niyo. Wala po kasing patunay sa mga sinasabi nila. Sa ilang buwan ko pong pag-iimbestiga, wala ho ako nakita. Pasensya na rin po kung nagsinungaling ako sa inyo na isa akong delivery rider. Paano niyo nasabing suspect ako sa illegal na negosyo? Seryosong tanong na matanda kay Luis. Nakita daw po kasi kayong nakikipagkaibigan sa congressman na isa sa may pinakamalaking hawak sa mga negosyo na illegal. Kaya naisip na agency na bantayan kayo at ako po ang naatasan na gawin yun. Bahagya namang natawa ang daddy ni Celine at napahinga na malalim. Do you really love my daughter? Opo. Mahal na mahal ko po si Celine. And I will do everything para mapatawad niya ako. Kaya mong pangatawanan ang pagmamahal mo sa kanya? Malaking responsibilidad na naghihintay sa'yo kaya panindigan mo yan. Kahit ano po gagawin ko. Makuha ko lang ulit ang tiwala niya sa akin. Pakiusap po, tulungan niyo ho ako makausap si Celine. Hindi ko pa napapaliwanag sa kanya lahat eh. May balak siyang pumunta ng London at doon natitira. Paano mo pipigilan yun kung galit siya sa'yo? Gulat ang naging reaksyon ni Luis sa kanyang narinig. Mukhang wala na talagang balak na makapagbalikan si Celine sa kanya. Pero hindi siya titigil na suyuin ang babae. Pagkatapos na naging usapan ni Luis at ang daddy ni Celine, agad na gumawa ang lalaki ng paraan para makausap ang babae. Gusto niya rin tong pigilan na pumunta ng London. Celine, talk to me please. Bulong ni Luis habang kumakatok sa kondo ni Celine. Dahil sa inis, pinagbuksan niya ito ng pinto para sana paalisin ang lalaki. Pero nang mabuksan niya ang pinto, nakasandal sa gilid si Luis at nakayuko. Umalis ka na. Ayoko kitang makausap. Please, leave me alone. Sigaw niya kay Luis pero hindi kumikilos ang lalaki. Sasaraduhan na sana muli ni Celine ang pinto nang marinig niya ang mahinang pag-iyak ng lalaki. Napatingin siya dito. Bakit ka umiyak? Nang tuluyang makalapit si Luis sa babae, naamoy ni Celine ang alak sa hininga nito. Talk to me please. Gusto mo akong kausapin pero ganyan na itsura mo? Hindi mo kasi ako kinakausap. Palagi mo akong iniiwasan kapag lumalapit ako sa'yo. Huwag mo naman akong pahirapan, Celine. Nasasaktan na ako. Nahihirapan? Nasasaktan ka? Mas malala pa nga dyan yung naramdaman ko eh. You've lied to me. Hindi lang sa akin, pati na rin sa tatay ko. Saan ka pa kumukuha ng lakas ng loob para magpakita sa amin, ha? Dahil mahal kita. Kaya ko to ginagawa at pinipilit kang kausapin dahil mahal kita, Celine. And I will do everything para kausapin mo ako at patawarin. Kahit nakakaramdam ako na walang pag-asa na may balik yung dating tiwala mo sa akin, hindi ako tumigil dahil alam ko mahal mo rin ako. Alam kong kaya mo akong patawarin kapag narinig mo ang paliwanag ko. Hindi ko na kailangan marinig ang paliwanag mo. Malinaw na sa akin ang lahat na nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo at alam mo yung mas masakit? Pinagbintangan mo kami ng daddy ko na gumagawa ng masama. No,
Hindi ako, I'm just doing my job. Nung araw na nakita mo lahat sa bahay, hindi ko nahawak ang kaso nyo dahil napatunayan ko na hindi totoo ang binibintang nila sa inyo. Niwala ka naman, no? Oo, nagsinungaling ako sa tunay na pagkatao ko pero hindi ako magsisinungaling sa tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Lalo lamang naiyak si Celine sa sinabi ni Luis. But you hurt me. And I want to say sorry for that. I'm really sorry, patawarin mo ko. Please can you give me another chance, just one chance, and I'll do everything for you. May kailangan kang malaman. Napahiwalay sa pagkakayakap si Luis at humarap kay Celine. What is it? I'm pregnant. Lalong lumakas ang iyak ng babae. Now tell me, gusto mo pa ba ako? Kaya mo ba panindigan ng bata? Bahagyang natahimik si Luis dahil nagulat siya sa kanyang narinig. Nakatingin lamang siya kay Celine habang gulat ang reaksyon. Kailan pa? Di mo sinabi sa akin. Hindi ka galit? Ba't ako magagalit? Shit, di mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Celine. Thank you. Thank you for saying that to me. And oh my God, tatay na ako. Tatay na ako. Sumigaw si Luis at nagtatatalo na parang bata. Sa buong kondo ni Celine, kaya narinig yun ng ibang tenant sa kabilang kondo. Mikil ka na nga, nakakahiya. Saway sa kanya ng babae. No, Celine. Thank you. Wala sa sariling hinalikan ni Luis ang babae sa lapit. Nagulat naman si Celine pero tumugon din siya sa halik na yon. Nang maghiwalay sila, saya ka pa ng isa't isa, lumuhod bigla si Luis. Will you marry me, Celine? Will you marry me? Kahit walang singsing ngayon, bukas bibili ako agad. Please say yes. Gusto ko nakasal tayo bago lumabas ang anak natin. Nakangiting tumango si Celine. Muli namang napatalon at napasigaw si Luis sa sobrang saya. Hindi mapantayan ng kahit ano ang kasiyahan niya ngayon. Ikakasal sila ni Celine at magiging tatay na rin siya. Ang nasa isip niya ng mga oras na yon, siya na ang pinakamasayang tao sa mundo nung araw na yon. Habang hindi pa lumalaki ng tuluyan ang tiyan ni Celine, nagpakasal na ang dalawa. Nang araw din ng kanilang kasal, ipinasa ng ama ni Celine ang kumpanya sa kanila dahil sila na ang hahawak noon at magpapalago. Maging ang ilan pa nilang negosyo. Para kay Luis at Celine, ang kanilang pagmamahalan ay hindi matutumbasan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Ang kanilang pinagdaanan ang mas lalong nagpatibay sa kanila. Natuto silang makinig sa parehong panig para malaman ang totoo. At hindi. Natutunan din ni Celine na huwag palaging magpapadala sa emosyon at hintayin na magpaliwanag ang isang tao tungkol sa naging kasalanan nito. Dahil ang lahat ng pangyayari ay palaging may dahilan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Helen Murillo, Rachel Romano, Catherine Monderin, Elizabeth Bangibang, Glory Sanchez, Araceli Limos, Glenda Carpio, Tasisi Bello, Jamela Alexis, Elsa Galamgam, Jane Bihasa, Janet Vidal, Gregorio Dugilio, Anita Hernandez at Tin Sanchez. Maraming salamat po sa inyong lahat.